Maligayang pagbabalik mga kasolid, MP President, nalulungkot, miyembro na maalam na Casimiro, Groggy sa sparring, Japanese promoter, may prediksyon na sa laban ng Angas ng Pinas kontra ito kay Saul Sanchez. Eddie Hearn, hindi susukuan itong si Anthony Joshua kahit pa natalo ito sa huling laban, via knockout. Yan ang ating pag-uusapan mga kasolid. Para sa ating unang balita mga kasolid, pambansang kamao na si Manny Pacquiao nagpapasalamat dito sa WBC President na si Mauricio Sulaimana dahil nga sa di umano'y pagbibigay ng oportunidad sa mga boksingerong Pinoy na lumaban sa mga world title shot. Nagpaabot din ng papuri ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao dito nga sa ating WBC minimum champion na si Melvin Gringo Jerusalem. Samantala, Anthony Joshua talo nga sa laban kontra dito kay Daniel Dubois, at dahil nga sa pagkatalo ni Anthony Joshua, napakarami ang natalo sa pustahan dahil underdog ang nanalo mga kasolid, at meron pa nga napakamot sa ulo. Pero Mr. Eddie Hearn ng Matchroom Boxing hindi susukuan itong si Anthony Joshua. Sa katunayan ay meron nga daw rematch close sa pagitan ni Dubois at Anthony Joshua. Bagamat natalo sa laban itong si Anthony Joshua, may malaking plano pa rin itong promoter at itong Saudi Arabian matchmaker patungkol nga sa laban itong si Anthony Joshua. Gusto nga nilang itapat itong si Anthony Joshua dito kay Tyson Fury. Nagbigay na rin ng pahayag itong si Anthony Joshua sa kanyang pagkatalo via knockout at sinabing hindi pa siya magre-retiro. Sa kabilang balita naman mga kasolid, MP President na si Mr. Sian nalulungkot nga sa biglaang paglaho ng pangmalakasang social media ng kanyang alaga. Kahapon nga lamang ay kumalat ang balitang ito mga kasolid. Breaking, mortal na kalaban ni Casimiro, typats na, paalam. May nagsabi namang burado ka na ngayon boy. Ayon pa nga sa isang taga-suporta ng Angas ng Pinas, number 1 basher ni Casimiro, naglaho na sa mundo. Alam naman natin mga kasolid na isa ito sa ginagamit ng alaga nitong si Mr. Sian upang terahin ang nag-iisang Angas ng Pinas na si Cuadro Alas General Casimiro. Patungkol naman mga kasolid sa naging sparring ng ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro dito nga sa Omega Boxing Gym. Kontra nga dito mga kasolid kay Pete Apolinar na dati ring sparmate ditong si The Master na Naoya Inoue. Meron nga ibinulgar itong si Pete Apolinar. Napakalakas nga daw nitong si Angas ng Pinas, at sa katunayan first time niyang mag-Groggy sa sparring. At sa opinion niya mga kasolid, kung makakarap ni Angas ng Pinas itong si Naoya Inoue, malaki nga ang tsansa na manalo ng ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro. Pakinggan natin mga kasolid ang naging pahayag ni Pete Apolinar. Yung mga body shots, grabe, parang umaangat yung katawan ko sa lona. Dami nung rounds na namin. Ngayon, first time na ako nag-sparring kay Casimiro. Kinauyas, dami ng rounds. Hindi ako narugi talaga dun sa sparring namin. Hindi ko nakaramdam ng rugis na ika. Pero kay Casimiro hapon, first time lang, narugi ako eh. Nagbigay naman ng prediksyon ng Treasure Boxing Promotion promoter Mr. Masayuki Ito patungkol sa laban ng Angas ng Pinas kontra kay Saul Sanchez. Ayon nga dito kay TVP promoter, mananalo ang Angas ng Pinas via knockout or decision. Aminado rin ng Japanese promoter na malakas din talaga itong si Saul Sanchez, pero naniniwala siyang si Casimiro ang magwawagi sa bakbakan. Maging ang mga kalaban ni Paras na si Hiroto Kyoguchi, nagbigay din ng kanyang prediksyon na mananalo nga daw ang Angas ng Pinas via knockout, at hanggang round 6 nga lamang daw ang itatagal nitong Mexican American boxer na si Saul Sanchez. Kaya sa mga kasolid natin dyan, walang bibitaw, abangan natin ang muling pagbabalik ng nag-iisang Angas ng Pinas sa ibabaw ng lona kontra dito nga kay Saul Sanchez sa October 13 sa bansang Japan. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. Mabuhay Dr. Alvin Vlogs. Bra.